Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-19 ng Abril, araw ng pagdedebosyon natin sa ating mahal na patron, San Pablo ng Cruz. At ngayon din yung araw kung saan ang mga imahen na umiikot sa bawat tahanan dito sa ating parokya ay dapat na dinadala rito. Imahen ni San Pablo, imahen ng Divine Mercy, imahen ng Our Lady of Fatima. Sapagkat umaasa na tayo na kapag sila ay nakompleto na 150 ang number, magkakaroon ng panibagong pagpapalitan. Kaya sana, ngayong araw na ito, makompleto ang imahe ni St. Paul, 50 pieces, image ng Divine Mercy, 50 images, Our Lady of Fatima, 50 images, para mas maging maganda yung pag-ikot ng tinatawag nating panibagong cycle. Mula sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, narinig natin ang kwento kung papaanong si Saul na para sa kanya ang pinakatama at pinakadapat gawin ay usigin at patayin ang mga Kristiyano, ay humingi ng pahintulot sa punong saserdote para usigin ang mga Kristiyano doon sa Damasco. At binigyan siya ng permit, binigyan siya ng pahintulot. Kaya kasamang ilang mga kasamang uusig, naglakbay sila, sakay ng kani-kanilang kabayo patungong Damasco. At narinig natin dito sa unang pagbasa kung papaanong sa daan, bigla na lamang tumambad sa kanila ang nakasisilaw na liwanag. At dahil doon yung kabayo na sinasakyan ni Saul ay halos nagulat. Sa sobrang pagkagulat, ito ay parabang tumayo at nalaglag doon si Saul. At doon, sa pagkakataon na yon, meron tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Alam natin, ang nagsasalita si Jesus. Pero, ang hirap intindihin, ang inuusig, ang uusigin, ang papatayin ni Saulo ay ang mga Kristiyano. Pero bakit ang sabi ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Di ba ito ay malinaw na pagpapatunay sa katotohanan ng sinasabi ni Jesus? Anumang ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo sa akin, sabi ni Jesus. Kaya kung hindi maganda yung ginagawa natin sa ating kapwa, iyon ay ginagawa natin kay Jesus. Kaya magandang dalhin itong bahaging ito ng unang pagbasa sa ating pagninilay. Sa buhay natin ngayon, kung pagninilayan natin ang salitang ito, ang kwentong ito, meron ba akong mababalikan na mga tao na alam ko sa aking pananalita sila'y nasasaktan? Mga tao na alam ko sa aking mga ginagawa sila'y nasasaktan. At kunin natin ang kwentong ito kung saan nagsalita si Jesus. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Akuin natin ang salitang ito na parabang yung pangalang Saulo papalitan ng pangalan natin. Father Vic, bakit mo ako inuusig? Kapag dadalhin natin sa ating mga puso itong pagninilay na ito at talagang gagawa tayo ng pamamaraan
para tunay na makapagnilay at makapagdasal. Ibabalik ng Diyos sa atin yung maraming mga pagkakataon kung saan tayo ay nakapagbitaw ng hindi magandang salita sa maraming mga tao. Kung papaanong sa pamamagitan ng ating mga gawa, may mga bagay na nagawa tayo na hindi maganda sa maraming tao. At tandaan natin, anumang ginagawa natin sa kanila, anumang sinasabi natin sa kanila, ay kay Jesus natin sinasabi at ginagawa. Bakit mo ako inuusig? Ano bang hindi magandang nasabi ko sa iyo? Ano bang hindi mo nagustuhan sa ginawa ko? Bakit kapag nagkwento ka na sa ibang tao, palaging ako ang mali, palaging ikaw ang tama? Bakit mo ako inuusig? Bakit ka nagsasalita ng masasakit at hindi magagandang salita patungkol sa akin at sa iba pa? Bakit nagawa mo yung mga bagay na alam mo na kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo gustong gawin sa iyo? Di ba magandang ang mga tanong na ito, ang maging mga tanong natin sa ating mga sarili, sa ating pagninilay? At sa katapusan, hingin natin sa Diyos ang biyaya na maging maingat sa pagbibitaw ng salita, maging maingat sa mga gawa at kilos na ating gagawin. Sapagkat sa bawat kapwa na nasa ating paligid, si Jesus ay nasa sa kanila. Kaya anuman ang hindi maganda nating sasabihin at gagawin sa ating kapwa, ayon sa unang pagbasa, ay ginagawa at sinasabi natin kay Jesus. Amen.